Skill G, fact or opinion. This is what I've learned. Noong una, expectation ko ay maging madali lang matutunan kung paano paghiwalayin ang facts at opinion. Akala ko basta alam mo lang kung ano ang objective information at kung ano ang personal na pananaw, tapos na iniisip ko rin ang mga facts ay laging clear at hindi mo na kailangan pag-isipan pa, habang ang mga opinions ay madali lang makita dahil madalas ay kasamang personal o na feelings o bias. Noong una, hindi ko alam na ang mga facts at opinions ay pwede palang maghalo-halo sa isang pahayag, kahit minsan mahirap tukuyin kung alin ang fact at alin ang opinion. Akala ko kasi ang mga facts ay laging clear cut at walang halo, at mga opinions ay palaging obvious na personal na pananaw. Hindi ko rin alam na ang mga opinion ay pwedeng ipresenta sa paraang facts. Kaya't mahirap malaman kung yun ba talaga ay objective na informasyon o personal na pananaw. So this is what I've learned, no? And fact or opinion. Natutunan ko na ang pagkakaiba ng fact at opinion na hindi palaging ganun kadali tukuyin, lalo na kapag magkasama silang ginagamit sa isang teksto o usapan. Narito ang mga bagay na natutunan ko. Ang facts ay mga bagay na pwedeng i-verify. Ang mga facts ay objective at pwedeng patunayan kung totoo o mali gamit ang mga ebidensya o reliable na sources. Halimbawa na lang ang mga statistic, historical events o scientific findings, hindi na ito na apektuhan ng personal opinion o bias, kaya ito ay consistent at parehong regardless na nagsasabi. Ang opinions ay subjective. Ang opinions ay kabase sa personal na pananaw, feelings o beliefs ng isang tao, kaya nag-iba-iba ito sa bawat isa. Hindi ito pwedeng patunayan bilang totoo o mali. Ang mga opinion ay nag-apektuhan ng karanasan at perspective na tao, kaya hindi sila kasing solid ng objective o facts. At that's all for fact or opinion skill G.